Magandang araw po sa inyong lahat. Tuturo ko po sa inyo ngayon paano mag-renew ng inyong IMG membership, accreditation renewal, and also para sa advance payment if you wish or like. Unang-una, bakit ba tayo nagre-renew? So kapag titingnan nyo po ang benepisyo ng inyong IMG membership, gagawin nyo po, pumunta lamang po kayo sa inyong IMG portal, click nyo po members login, ilagay nyo po ang user ID ninyo at yung password po ninyo. Ang lumabas niyan, nakita ninyo ganito na siya. Kapag napansin ninyo dito accreditation renewal, valid until. So hanggang December 31 lamang po siya yung validity nito. Ngayon kung ang nakita ninyo dyan ay kulay pula, it means po hindi po kayo nag-renew ng inyong membership. Ngayon ang renewal is optional. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sayang naman ang mga benepisyo. Okay, so ano ba ang mga benepisyo sa IMG? Para malaman ninyo, ma-review ninyo, click nyo lamang resources, click nyo members kit. Okay, pag na-click nyo na ang members kit, okay, click nyo po IMG Top Membership Benefits. Buksan nyo po niyan at ito po yung lalabas. Ngayon, titignan ninyo, i-review ninyo. Okay, kung ano yung mga benefits na andyan. At worth it ba na magre-renew ako ng 1.5? So, ito, napakaraming membership benefits yan, lalong-lalo na kung kayo ay mga OFW. 300,000 personal accident insurance up to 300,000. Tapos, 50,000 life insurance. Okay, so, hindi ko na kailangan elaborate yan. Tignan nyo na lang, ano. Pero, focus tayo dito sa isang benefits pa lang na sa halagang 1,500 pesos tapos ang kapalit 50,000 life insurance coverage. Kahit 30 years kayo magbayad, hindi po kayo lugi. Okay? So kahit 30 years ka magbayad ng 1,500 pesos, hindi ka po lugi. Hindi pa kasama ang mga ibang benefits yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW, okay, ang laki ng mga benepisyo mo. Kaya wag nating sayangin. So paano ba mag-renew, okay, ng membership natin? So, mayroon tayong tinatawag na option. So, pag kayo po ay nagpadala or nagbayad ng inyong Kaiser, okay, pwede nyo na po isama doon, okay, ang IMG renewal. Okay, ang IMG renewal is 1,500 pesos. So, kung 2 years ang babayaran mo, okay, it's another 1.5. Okay, so 3,000. Kung 4 years ang babayaran mo, then idagdag mo lamang po dyan. At sa resibo, lagyan po ninyo ng remarks. Okay, para hindi na po kayo every year magre-renew. Okay, may advance payment na good for 4 years. Okay, so once na may resibo na po kayo, pumunta po tayo ngayon sa Kiosk 2. Buksan ang inyong IMG portal. Pumunta lamang po sa baba. Okay, andyan po yung Kiosk 2. At lalabas, ito po yan. Pag nakita po ninyo dito ay accreditation renewal, i-click lamang nyo po. Yan. Okay, so pag napansin ninyo, andyan 2024. Huwag po kayo mag-click ng 2024. Okay, so ang babayaran natin is 2025. Okay? O kung may advance ka, 2026. So, ilang years ang babayaran mo? So, ako, babayaran ko po ay good for 4 years hanggang 2028 na. So, in total, yan po ay 6,000 pesos. Okay? So, ang gagawin po natin, click po natin year 2025. Kapag ang hindi mo napalitan yung year na yan, 2024 pa rin, then, wala na yun. Masasayang yung 1.5 mo, ano? So, kaya double check mabuti. Ano? So, ilagay natin ang agent code natin. So, ito po ay agent code ko, or members code. Hanggang lumabas yung pangalan mo, click mo, and then click mo search. And then click mo next. Okay, kaya dito po, bago mag-proceed, sabi niya, make sure double check kung tama yung year. Dahil pag nagkamali, wala, mahihirapan po tayong i-revive yan. Okay, sayang yung 1.5. Click mo OK. So ngayon, nakalagay dyan 1,500 pesos.
Since ang gagawin ko po ay 4 years, so mag-a-add transaction ako. Click mo, add more transaction. I-click mo, accreditation renewal. Okay, so nabayaran ko na 2025, nalagay ko na 2026 na po ako ngayon. Click ko po yan. Again, i-click ko po yung code. Ayan. Oops. Lumabas yung pangalan mo. Click search and then next. Then click mo okay. So, 2 taon na yung babayaran ko, ano? So, add more transaction. Okay. Click ko lamang accreditation renewal. So, 2027 na po ang babayaran ko. Again, ganun lang. 80, 93, 9, ME. Hanggang lumabas yung pangalan mo, click mo search. Yan. And then click mo next. Click mo okay. Okay, so, and then, babayaran ko pa ng isa pa para pang 4 years na at hindi na pabalik-balik, ano. Okay, 2028. Agent code. Click mo yan. Okay, and then click mo next. Click mo okay. Okay, so, good for 4 years na po yan. Okay, ang 6,000. So, it's up to you kung magkano ilang years ang babayaran mo. Ilagay mo yung email address mo. So, ang tanong, saan po kayo nagbayad? Kung nagbayad po kayo sa remittance bank deposit, so i-click nyo lamang po yan. So, ngayon, ang gagamitin ko is Neuracash, ano? Okay, so Neuracash, mas madali lang at mas mabilis ang approval. Pero kung kayo po ay nagbayad sa remittance, bank deposit, bank transfer, okay, ito po yung, or online bank transfer, okay, ito po ang i-click ninyo. And then, lagyan nyo po dyan, okay, Philippines, anong region, okay, anong state, ano, or di kaya probinsya ninyo. Okay, anong probinsya kayo. Okay, and then next, anong bayan, city, anong barangay kayo, address line 1, zip code ninyo, ilagay ninyo, and then lagyan nyo lang kahit anong number dyan sa mobile number, and then click nyo po yung bilog bank deposit, and then click next step. Okay? So, saan kayo nagpapadala? Click nyo lamang po yan. Kung nagpadala po kayo sa BPI, Land Bank, Metrobank, Philippine, or BPI, click nyo lamang po and then click nyo select. Then click nyo po yung blue, click here to send us the proof of payment for verification. Okay, anong petsa ang nasa resibo, i-check nyo po kung yan ay September 9. Anong time ang andyan sa resibo. Okay, tignan nyo po. Okay, and then click nyo po yung select file, upload nyo po yung resibo. Okay, and then click open, and then hintayin nyo po siya mag-upload, and then click mo submit. Okay na po yan. Okay, so makakatanggap po kayo ng approval. Tapos pagdating sa approval, titignan nyo po dito. After a few days, titignan nyo po pag may payment approved na, tignan nyo po ang accreditation validity ninyo kung hanggang year 2028. So depende kung ilang taon ang babayaran po ninyo. Again, ang accreditation renewal is optional, pero kung ako ang tatanungin ninyo, sayang ang mga benepisyo na to na matatanggap ng pamilya mo, matatanggap mo okay, sa halagang 1,500 peso at isang taon na po yan. Kaya wag nyo po hayaan na hindi po kayo makarenew, kasi kung hindi po kayo nag-renew, okay, tapos may nangyari, okay, hindi ninyo matatanggap yung mga benepisyo na to. Okay, so may mga kasamahan tayong mga members na hindi sila nag-renew at sayang yung mga benefits. Kaya napakaliit na halaga sa isang taon, wag nating sayangin yung mga benepisyo na para sa atin at para sa ating pamilya. Just leave a comment. Okay, iwan ko rin po yung aking Facebook account para pwede ninyo akong tanungin. Okay, kung may mga tanong kayo na hindi ninyo naintindihan at kailangan ninyo ng tulong. Maraming salamat at keep safe everyone.